Alam niyo ba sa Destined Boxer Arc isiniwalat kung bakit halos malabo nang magharap muli sina Ippo at Miyata sa isang opisyal na laban? Ating talakayin kung bakit trinaydor ni Miyata si Ippo sa kanilang pangako. Nagsimula ang kwento ng binisita ni Kumi ang nagpapagaling na si Ippo habang ito ay nangingisda upang yayain sana sa pool. Ngunit hindi ito makapunta dahil sa kanyang mga pinsala sa nakaraang laban niya. Habang sila ay nagkukwentuhan, humingi ng paumanhin si Ippo dahil nabanggit niya ang boxing, ngunit tiniyak sa kanya ni Kumi na masaya lang siyang kasama ito. Nang magtanong si Ippo tungkol sa sinuspendeng kapatid ni Kumi na si Mashiba, ipinahayag ni Kumi ang kanyang matinding pagkabigo. Pakiramdam niya ay makasariling nakatuon lang ang mga boksingero sa panalo nang hindi iniisip ang pag-aalala ng mga mahal sa buhay na naghihintay sa bahay. Dahil tanggap niyang hindi niya sila mapipigilan, isang bagay lang ang hiniling niya kay Ippo gaya ng hinihiling niya sa kanyang kapatid, ang bumalik palagi mula sa laban ng ligtas at walang malalang pinsala. Napunta ang sumunod na eksena sa Kamogawa Gym, labis na nainis si Coach Kamogawa nang mapansin niyang wala si Takamura sa ensayo at na lamang lumiban ito sa sparring para lang maghanap ng bagong Sunday punch or finisher niya. Dahil napagtanto niyang siya lang ang walang signature move na ipinangalan sa hayop, naglakbay si Takamura sa mga zoo, kagubatan at kabundukan para maghanap ng inspirasyon. Hanggang sa makita niya kung paano ginagamit ng isang kabuto or rhinoceros beetle ang sungay nito para itumba ang kalaban nitong salagubang. Kinagabihan, nang bulabog si Takamura sa gym bit-bit ang isang kawan ng mga buhay na salagubang upang ipagmalaki ang kanyang Beetle's uppercut. Sinubukan niya ang teknik na ito kay Aoki sa pamamagitan ng pagpapatama ng kanyang kamao paitaas mula sa pagitan ng mga hita nito. Habang may tiwala si Takamura na gamitin ang bagong galaw na ito sa kanyang darating na laban, agad siyang sinita ni Coach Kamogawa at nagbabalang ang patakbong suntok na ito ay labag sa batas at ituturing na isang foul. Nagtapos ang magulong eksena nang bumalik sa gym ang walang kamalay-malay na si Ippo at tuwang-tuwang hinuli ang isa sa mga lumilipad na salagubang, habang litong-lito kung bakit galit na galit ang coach sa pag-uutos na itapon ito. Sa gabi ng mga laban, nakaupo si Ippo sa audience kasama sina Fuji at Marie upang manood. Naging matagumpay ang gabi para sa Kamogawa Gym. Pinabagsak ni Itagaki si Alex Harker sa unang round pa lang sa pamamagitan ng knockout. Sinundan ito ng KO victory ni Kimura laban kay Michael Gahon sa ikalimang round at pinatumba naman ni Aoki si Padawan Yoda sa ikasiyam na round. Nang ibalita ni Aoki, Kimura at Itagaki kay Takamura na nanalo sila, mayabang na sinabi ni Takamura na maaari na silang maghanda para umuwi dahil matatapos agad ang laban niya. Nasurpresa ang lahat nang maglakad si Takamura patungong ring na nakasuot ng costume ng Rhinoceros Beetle. Nagulat ang mga manonood pati na ang kanyang kalaban na si Ricky Mouse, habang si Coach Kamogawa naman ay tila gustong mamatay sa sobrang kahihiyan. Lalo pang nagtawanan ng mga tao nang aksidenteng matanggal ang sungay sa kanyang ulo dahilan para magmukha na siyang ipis. Nang magsimula ang laban, agad na binitawan ni Takamura ang kanyang Beetle's uppercut, ngunit naiwasan ito ni Mouse. Paulit-ulit na sinubukan ni Takamura ang parehong teknik ngunit laging sumasablay hanggang sa maipit niya si Mouse sa mga lubid. Nang magtangkang mag-counter si Mouse laban sa paparating na Beetle's uppercut, sabay na humakbang ang dalawang boksingero na naging dahilan upang tumama ang ulo ni Mouse sa nakataas na maliit na sungay ng kamao ni Takamura, isang legal na down. Bagamat gustong paakyatin ni Takamura si Mouse para maipakita ang perpektong pagtama ng kanyang bagong galaw, hindi na nakayanan ni Mouse na magpatuloy kaya nakuha ni Takamura ang panalo. Sa panayam ng mga reporter pagkatapos ng laban, nagpalusot si Takamura at sinabing plano niya talagang lituhin ang kalaban sa malaking sungay at tapusin gamit ang maliit na sungay. Alam ni Aoki at Kimura na tsamba lang ang nangyari, habang komento naman ni Ippo, nagawa pa rin nitong manalo sa pamamagitan ng isang suntok. Pagkatapos nito, nag-group photo ang buong Kamogawa Gym sa mungkahi ng mga reporter. Habang palabas ng venue, tinanong ni Yagi si Kamogawa kung galit ba ito. Sumagot ang coach na matanda na siya at mapalad na nakatagpo ng mga itinuturing niyang anak sa takip-silim ng kanyang buhay. Sinabi niyang sapat na ang mga alaalang ito at wala na siyang hihilingin pa kapag siya ay pumanaw. Samantala,
Nakatanggap si Nekota ng kopya ng larawan mula kay Ippo kasama ang isang balita kung kumusta na sila. Nakatanggap naman ng tugon si Ippo, isang tula tungkol sa mga dahon ng taglagas na tila mga guwantes sa boksing na ibinahagi niya sa kanyang mga kasamahan, at isang tula na itinago niya para sa sarili tungkol sa mabigat na pamanang kamao, bagamat hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito. At sa main event, para sa kanyang non-title match laban sa second-ranked na boksingero ng Pilipinas na si Donnie Sultan, nagtungo si Miyata sa Korakuen Hall. Sa kanyang waiting room, tinanong siya ng kanyang ama kung kumusta ang kanyang mga kamao. Sinabi ni Miyata na maayos ang lahat at handa na niyang pabagsakin ang kalaban. Naroon din sa audience sina Ippo at Itagaki para manood. Iniisip ni Itagaki na dapat ay galit si Ippo dahil sinira ni Miyata ang kanilang pangako na maglalaban, ngunit naniniwala si Ippo na may malalim na dahilan si Miyata. Sa pagsisimula ng laban, binubuo ng mga manonood si Miyata at tinawag siyang traidor dahil hindi si Ippo ang kinalaban nito. Pakiramdam ng kanyang mga second ay tila ba nasa balwarte sila ng kalaban. Ginamit ni Miyata ang kanyang Detroit style at pinasabugan si Sultan ng mabibilis na footwork at sunod-sunod na suntok hanggang sa maipit ito sa corner. Inatake niya ang depensa ni Sultan na parang isang in-fighter. Nang magtangkang gumanti si Sultan, nag-counter si Miyata ngunit nasalag ito. Hinabol ni Sultan si Miyata sa kabilang bahagi ng ring ngunit hindi ito makatama. Dito na nagpakawala si Miyata ng isang matinding cross-counter na nagpalambot sa mga tuhod ni Sultan. Matapos ang ilang pag-iwas, nagpakawala muli si Miyata ng isang pinpoint counter sa panga ni Sultan. Dahil alam niyang tapos na ang laban, tumalikod na si Miyata habang pabagsak si Sultan sa canvas. Agad na itinigil ng referee ang laban para sa panalo ni Miyata. Habang paalis ng ring, sinabi ng kanyang ama na halos perpekto na ang bagong counter na natutunan ni Miyata sa training camp nito kasama si Takamura. Sumang-ayon si Miyata at inaming ang suntok na iyon ng orihinal niyang inilaan para kay Ippo, ngunit sinadya niyang ipakita ito ngayon upang magpadala ng mensahe na hinding-hindi na sila magkakatagpo sa loob ng ring. Napagtanto naman ni Ippo na ang bagong counter ay para talaga sa kanya at kung siya ang tinamaan nito, tiyak na babagsak din siya gaya ni Sultan. Alam na ni Ippo na ito na ang katapusan ng pangarap nilang magtunggali. Sa kanyang silid, tinanong si Miyata ng coach ng Kawahara kung bakit niya ipinakita ang bagong counter gayong tiyak na pag-aaralan ito ng susunod niyang kalaban na si Randy. Tiniyak ni Miyata sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil walang silbi ang mga counter laban kay Randy. Umalis si Miyata na ang iniisip ay ang nalalapit nilang laban matapos niyang maipadala ang kanyang pagbati kay Ippo. Maluwag niyang tinanggap ang kanyang itinadhanang laban kay Randy. Samantala, sinabihan ng ama ni Miyata ang kanyang mga tauhan na huwag munang ipakita kay Miyata ang mga video ni Randy dahil hindi pa ito dumarating. Nagtataka siya kung paano nalaman ng kanyang anak ang tungkol kay Randy at kung bakit itinuturing niya itong kaaway, gayong ang tanging impormasyon lang na mayroon sila ay noong unang magkatagpo ang dalawa. Sa labas ng venue, ipinahayag ni Ippo kay Itagaki na tiyak na matatalo siya kung itinuloy nila ni Miyata ang laban. Gayunman, ipinaalala ni Itagaki na kailanman ay hindi naman sinabi ni Ippo na mananalo siya noong nakakasapa ang laban. Nainis si Itagaki dahil para kay Ippo dahil ang makasama lang ang kanyang idolo sa ring ay sapat na para sa kanya. Ngunit ipinarealize ni Itagaki na pagsisisihan lang ni Ippo kung lalaban siya na may ganoong kaisipan. Pagkatapos nilapitan sina Ippo at Itagaki ng promoter na si Mr. Sakaguchi upang papirmahin si Ippo sa isang kontrata. Kung papayag si Ippo makakalaban niya ang world champion sa pinakamadaling panahon, ngunit tinanggihan ito ni Ippo dahil binalaan siya ni Itagaki na baka scam ito. Ang kondisyon nito kay Ippo para mangyari yon ay kailangan muna niyang kakalabanin si Randy, ang OPBF Interim Champion. Ipinaliwanag niya na hahatiin ang premyo at magkakaroon si Ippo ng pagkakataong labanan ang kampeon ng mundo. Tinanggihan ni Ippo ang alok dahil mangyayari lang iyon kung matatalo ni Randy ang kasalukuyang kampeon na si Miyata na pinaniniwalaan niyang hinding-hindi matatalo ni Randy. Nagtaka si Ippo nang pagtawanan siya ni Sakaguchi at sabihing napatunayan na ng kasaysayan na hindi tatalab ang mga counter sa kanyang boksingero.
Matapos marinig kay Ippo ang tungkol sa kahina-hinalang manager ni Randy, napagtanto ni Yagi na si Mr. Sakaguchi ito at pinapunta si Ippo kay Fuji para panoorin ang mga video ni Randy. Nagtungo si Ippo sa opisina ng monthly boxing fan at laking gulat niya nang makita roon ang ama ni Miyata. Habang nanonood, pareho silang nagulat nang makitang si Randy na isang kaliwete ay nagawang in-knockout ang isang kalaban na gumamit ng anti-southpaw counter sa pamamagitan ng biglaang paglipat sa orthodox stance. Dito napagtanto ng ama ni Miyata kung bakit si Randy ang itinadhanang kalaban ng kanyang anak. Nalaman niyang si Randy ay anak ng boksingero na tumapos sa kanyang sariling karera sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang pangagamit ang parehong teknik na nasa tape. Nagtaka siya kung paano ito nalaman ni Miyata. Sinabi naman ni Fuji na nagulat din siya at naniniwalang isang tadhana ang labang ito. Nainis ang ama ni Miyata dahil binitiwan ng kanyang anak ang laban kay Ippo para lang ipaghiganti siya, kaya nagpasya siyang pigilan ang laban na ito. Naniniwala naman si Ippo na hindi mapipigilan ng ama si Miyata dahil napakahalaga nito sa kanya. Batid ni Ippo na ang panata ni Miyata na patunayang hindi mali ang estilo ng boxing ng kanyang ama ay mas matimbang pa kaysa sa kanilang pangako. Pagkaalis ng ama ni Miyata, sinabi ni Ippo na itutuloy pa rin ni Miyata ang laban kahit papangaralan ito ng kanyang ama buong gabi sa kanilang bahay. Dito ibinunyag ni Fuji na hindi na magkasama sa isang bahay ang mag-ama. Lumipat si Miyata nang umalis ito sa Kamogawa Gym at ibinenta na rin ng kanyang ama ang kanilang lumang bahay upang tuluyang iwanan ang nakaraan. Nang maglaon sa Kawahara Gym, kinumpirma ng ama ni Miyata ang tungkol sa ama ni Randy. Inamin ni Miyata na naghinala na siya noong una niyang makita si Randy kasama si Sakaguchi at napatunayan niya ito matapos niyang mag-research nang makita ang pangalan nito. Ipinahayag ni Miyata kung gaano siya nagpapasalamat sa pagkakataong makaharap ang lalaking may parehong mga mata at estilo ng boxing ng taong tumalo sa kanyang ama. Dahil nakikitang walang paraan para pigilan ang anak, nagbabala ang ama na kung papasok si Miyata sa ring para sa personal na paghihiganti, hindi niya ito sasamahan bilang kanyang second at wala pang 20% ang tsansa nitong manalo. Bagamat iginiit ng ama na halos wala siyang pag-asa, natuwa pa si Miyata dahil mas naramdaman niyang siya ang challenger. Nang malaman din ng Kamogawa Gym na si Randy Boy Jr. ay anak pala ni Randy Boy Sr. na sumira sa karera ng ama ni Miyata, ipinaliwanag ni Yagi sa kanila ang nakaraan. Magaling sa parehong kamay ang ama ni Randy Boy at nanalo ito laban sa ama ni Miyata na noong panahong iyon ay dinedepensahan ng kanyang OPBF featherweight title sa ikapitong pagkakataon. Ayon kay Yagi, pabor sa ama ni Miyata ang puntos sa huling round ngunit na-KO ito nang biglang lumipat si Randy mula sa southpaw patungong orthodox style. Naroon ang batang Miyata noon na umiiyak habang nanonood. Habang nag-aalala ang lahat kung kaya bang manalo ni Miyata, sinabi ni Yagi na natalo ang kanyang ama dahil walang sapat na impormasyon noon tungkol kay Randy. Ngunit ngayon ay alam na nila ang estilo nito, kaya wala nang magiging sorpresa. Isang gabi, nanaginip si Miyata kung saan nakatagpo niya ang kanyang batang sarili. Tinanong siya ng batang Miyata kung natupad na ba ang kanyang pangarap. Sinabi ng matandang Miyata na marami siyang pinagdaan ng hirap dahil sa pangarap na iyon at kasalukuyan pa rin siyang nasa gitna ng paglalakbay. Nang tanungin siya ng bata kung nasaan ang kanilang ina, sinabi ni Miyata na hindi na niya ito nakita mula nang mag-iwan ito ng sulat. Nalungkot ang batang Miyata na mag-isa pa rin siya sa hinaharap. Ngunit pinakalma siya ng matandang Miyata at sinabing maaari siyang maging malakas kahit nag-iisa at magiging kampeon siya ng mundo. Hiniling ng bata na tuparin niya ang pangakong maging world champion upang patunayang hindi isang tsamba ang boxing ng kanilang ama. Nang tumakbo paalis ang bata, doon na nagising si Miyata. At bago tayo magtapos, ay shoutout ulit sa mga nag-comment sa nakaraang Hajime no Ippo content natin. Ingat po sa masamang panahon, take care po and God bless.